Hi guys, si Kadyo na naman at si AJ dito po sa M-News Experience. Guys, ngayon, pag-usapan natin yung hot na hot lang na aksidente na naman sa isang endurance run, no? Di na ata pare matututo mga kaibigan nating motorista. Bati ka nga pala muna, pre. Nagsimula ako agad eh. Tignan natin. Okay, viewers, magandang araw na naman sa inyo. So, nandito na naman kami ni Kadyo para sa isang napakainit na topic na naman galing sa mundo ng motoring. So, ayun po, sana meron tayong matututunan na naman dahil meron na namang nangyari ulit. Sa loob ng isang taon, I think this is the second time, no? Na nagkaroon ng casualty, ba? Hindi, kasi actually pa, maraming mga nagsusulputan na endurance run. Yung iba dahil nga sa dami na hindi na nababalita. Pero maraming mga aksidenteng nangyayari doon. Kasi sa totoo lang, kumbaga tsamba na walang aksidente mangyayari. So ano nga ba to pare? Meron ka bang detalye dito? Yes, itong event na pag-uusapan natin kasi, ito yung tinatag na Lopez Yanuay 600 km or 18-hour endurance challenge. 18 hours. So sa Lucena to? Basically, kahabaan ng Lucena, Lopez, I think, tapos Real, to nababasa ko nga, Calawag nila. Okay. So this is along Maharlika Highway at nangyari ito nung last weekend. That was August 10 yata nag-umpisa to, tapos yung linggo, no? Aksidente is Sunday early morning, August 11. So lumalabas dito pare, 600 kilometers in 18 hours, no? Tapos may namatay, dalawa. Yes, meron dalawang namatay. Tapos, ano to? Contestant tong namatay? Hindi. Itong namatay ay, spectator actually. Wow. Tapos may siyam pa na nasaktan, no? Oo, kasi ang nangyari dito, yung rider na participant ng endurance challenge, na wala ng control yung motor niya. And then, syempre, since nag-lose ng control, nabangga siya doon sa mga spectators. So, kaya doon siya nakadali. Oo. Ngayon, ang nangyari nito, actually, merong isang tricycle driver na namatay, tapos yung dalawang pasahero niya, injured naman. Ouch! Oo, kasi bumaliktad yung, yung tricycle, yes. And separate incident to kasi August 10, 11 PM pa lang to. Iba pa yung iba kayo napanood sa video, no? Yung marami siyang tinamaan. Iba pa yun yung 7 individuals na na-injure nung nagka-problema sa Maharlika Highway. Sunday morning naman na yun. Madaling araw nangyari. So ngayon, ang sabi naman na according sa mga pulis, ayun nga, yung tricycle umikot at bumaliktad. Tapos syempre yung itong ating participant. Pero napansin ko malilit na motor lang eh. Oo, parang ganun eh. Kasi given the fact na provincial race siya lumalabas, so within their area, siguro magkakatabing town lang yan, bayan-bayan lang. It's not that, mahaba ang Quezon, pero 3 bayan lang to, kasi Calawag, Real, and Lopez lang to eh. Siya tinatawag na Boss Ironman effect. Yes. Gusto lahat gumaya kasi sila nauna dyan eh. Oo. Yung ganyang laro eh. Laro yan, pre, laro. Hindi yan Actually, kung maalala mo, meron pa yan. I think ang inspiration nila dyan, yung cannonball run na ginagawa sa Amerika noon. Cannonball run yan. Nagkaroon ng cannonball run dito. Actually, nakasali nga ako. Yung matigas pa ulo ko noon. Kaya yung mga sumasali dyan, baka naman hindi naman, yung ulo nyo naman medyo lumambot na, naging maayos na. Naintindihan ko dahil yung mga sabik magmotor, yung mga baguhan, di ba? Pero yung matanda ka na, sumasali ka pa, matigas na ulo mo. Depende na yan talaga sa'yo kung ano bang priority mo. Yung makatapos ka ng endurance o makapagmotor ka lang ba? Or ano bang kailangan mong patunayan? Depende kasi sa tao. Kasi talking about the endurance runs, okay, tagal mga
more than a decade na nangyayari sa atin yan. No? Umuso yan eh. Marami akong kaibigan na sumasali. Marami rin hanggang ngayon na mga kaibigan ko na nag-organize. Okay? Ngayon, ano yan eh, sa akin lang mga brad, ay foul na sa inyo kung foul, di ba? Or mas mainis kayo, magalit sa akin, no? Pero mali na yan, brad. Tigil nyo na yan. Dami-daming pwedeng gawing event. Wag na yung endurance. Kasi yabang lang yan eh. Totoo naman eh. Aanin mo ba, pare? Aanin mong, para saan ba? Yung endurance na yan. Para sabihin mong, may endurance ka nga. Eh di sa EDSA ka pa, paikot-ikot na isang buong araw, yun, doon kayo. Actually, yan ang pinagtataka namin. Coming from, syempre mas forte natin ang auto naman, no? More than bikes, though we ride din. Yan ang question namin. Bakit kailangan mong gawin sa kalye yan when you have a controlled environment na pinupuhunan ng mga malalaking tao para maging safe ang motoring? Kasi kami, pagka nag-endurance kami, we have CIS, Clark International Speedway, or BRC, Batangas Racing Circuit, di ba? So, doon lang. Ang nakakainis dyan, pare, yung gina-justify pa nila. Kung bakit okay lang, bakit yung sa amin naman, safe, yung sa amin naman, organized, kalokohan yan. Let's put it this way. Kasi lahat yan, lahat tayo privilege lang ang pagkakaroon ng lisensya at lalong privilege lang ang pagkakaroon ng sasakyan. Hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng pribilehiyong makakuha ng driver's license unang-una. Pangalawa, hinihigpitan na nga yan ngayon. Kailangan na ng basic training para makakuha ka ng lisensya, lalo na yung mga kabataan. So ngayon, di ba? Nasa isang bansa tayo, well, anywhere in around the globe, merong batas na dapat sundin. So bakit hindi tayo sumunod dyan? Tama. Kasi isa pa, naging playground ng mga motovlogger yan. Kaya, pag sumasali mga motovlogger na for the views, totoo naman, nag-vlog ka pa kundi for the views, yun din ginagawa namin ngayon for the views eh. Pero, dahil dyan, guys, maraming gusto sumali. Si ano nga, sumali. Di ba? Kasi iniidolo kayo niyan eh. Yan ang, yan ang medyo nagiging mali na eh. Ngayon, yun nga, sabi mo nga kanina, maraming gina-justify pandahilan. Anong katwiran nila? Local tourism. Naglolokohan po tayo kasi sa isang endurance race, mapakotse o mapamotor, kung hindi gasolina, ihi o sigarilyo lang ang pahinga mo. Yan ang totoo sa pagmamaneho ng ganyang katulig. Kasi this event is always subject for debate. Marami nagdidebate dyan na etong side namin, against kami dito, yung side naman ng isa is okay lang yan, mga ganyan. May mga justifications na nagaganap. Reasonable ba o hindi, di ba? Pero ito yung tanong natin, Kadyo. Ganito lang kasimple. Saan po nakasulat sa batas natin or sa traffic rules ng LTO na pwede tayo mag-overspeeding? Hindi ako magpapaka-impokrito na hindi tayo nag-overspeed. Kalokohan na hindi yung, Diyos ko, yung bumiyahe ka lang sa pagpasok mo overspeed ka na. Ito pa kaya sasalihan mo. Pero, remember, bakit mo sasabihin pro ka dyan? Bakit mo sasabihin against ka dyan? Number one, problem natin, implementation. Paano natin ma-implement yan? Ini-implement nga natin. Marami yung pasaway eh. Ang totoo dapat dyan. Diba? Ang totoo niyan, hindi lang motovloggers, hindi lang media personalities ang mga sumasali. May mga celebrities dyan. Sumasali. Mapa-artista, mapa-singer, mapa-model, mapa-politiko, may sumasali. Pati pulis, dahil pulis dyan. Ngayon, paano natin susundin yung batas kung yung mga nagpapatupad ng batas at yung ibang nagsusulat, yun din ang ginagawa. Hindi kasi, ang totoo lang para matigil yan, huwag payagan ng LGU. Kasi may lugar ng pagtitipunan yan eh. Meron yan tinatawag natin starting line. Hindi, huwag yun ang ituloy doon, di ba? Huwag yung payagan. Walang permit. Kasi nasa hearing na nga sa Congress yan eh, di ba? Tinira na nga ang boss dyan eh, di ba? Tapos ito naman kayo, naungulit. Guys, nakakasakit na sa mata eh, nakakainis na eh. Kasi, bato na inis. Mamaya, mga mahal ko sa buhay, madisgrasya nyo eh. Di ba? Totoo lang, mag-aalaw ko nun. Talagang vigilante mode. Talagang ganyanan tayo, di ba? Kasi, hindi natin masisisi yung mga taong nagre-reklamo.
Okay, nandito tayo sa part na sa side ng organizer, ang mali nila, hindi controlled environment. Yan ang unang-unang pagkakamali nila. Kasi kahit sabihin lang safe, paano magiging safe yan? Eh, may biglang tatawid. May biglang tataang kotse. Ang malala dyan kasi, yung implementers mismo ang sumasali. So, kung halimbawa, ikaw, on a normal day basis, isa ka sa mga naninita na, asan lisensya mo, bakit wala kang helmet, bakit walang plaka, bakit nakatsinelas ka habang nagmomotor, or bakit hindi ka naka-seatbelt sa kotse mo. Tapos pagdating ng endurance race, mas pasaway ka pa sa pasaway. Sabi mo napansin mo, parang small bikes lang yung mga kasali. Siguro kung may big bikes man, kokonti. Lalo na probinsya. Sige nga, alam mo, kasi kung ikaw tumatakbo ka dyan ng sa underbone and scooters, kung ikaw tumatakbo ng 120 pataas, ewan ko lang kung di makinig yung manibela mo. Actually, itong mga mga small bikes naman, it can go up to 80 kph, di ba? Pero it depends ang speed sa lugar na tatakbuhan mo. Yes. Tapos yung skills mo, mas lalo na, ang nakita ko sa aksidente, kumalat yan, nag-slide yan Sorry for the term, pero whatever happened to you, it's your fault. Tapos mandadamay ka pa. Kasi totoo lang, di ba, alam natin, pag sumakay tayong motor, yung isang paa mo nasa hukay, totoo naman, di ba? Ba't magsasama ka pa ng ibang tao na hindi naman nakasakay sa motor mo sa hukay? Di ba? Kung gusto, magandang event na gawin natin, yung mga maiinit dito, is yung patatalunin nyo yung mga motor nyo sa, tawag dito, sa tulay, o kaya sa mga bangin, kung mabubuhay ka, yun ang pagalingan. Uy, nabuhay. Dapat ganun. Well, actually, para kung sakaling may mamamatay, ikaw lang, meron pa tayong pwedeng pumirma ng di ba, waiver na kung mamatay ka, walang organizer, okay na yun. Kesa yung mandadamay ako. Actually, speaking of waiver, yung mga endurance races, as far as I remember, doon sa registration form pa lang, may waiver na yan. Ang pinaka-normal nakasulat dyan, anong klaseng event, walang pananagutan ng organizer sa kung anumang mangyayari sa property mo o sa iyo during the event. True. Pero, meron ba nasusulat doon na sinasabing wala o meron ba silang pananagutan pagdating naman sa spectators? Yung mga hindi naman pumirma sa waiver. Kasi tulad yan, merong isang racing discipline sa pagkokotse na napakadelikado, which is called drifting. Merong mga gumagawa ng drift events na walang barricade. Kung meron man, isa lang. So that's delikado. Kasi pagka tinamaan ng kotse yung barricade, lalo na kung metal yan, lipad sigurado yan sa spectator or even sa sa prod team, photographers, videographers, ganyan. Pero the proper way to do it is may distance. So may barricade ka na dun sa dulo ng track, may barricade ka pa sa kabila, parang double walling ang nangyayari, pero may gap yun na medyo malayo, about 1 to 2 car lengths, para sigurado namang hindi tatamaan ang spectators. Ang pagkakaiba dyan, pre, sa mga spectators, alam nila na may event. Nandun sila to watch the event. Pero yung mga nadidisgrasya, pare, mga everyday, people doing their everyday, di ba? Parang nangyari kasi, parang, alam mo yung dumaan lang sila, parang, may napadaan lang, na, uy, ang daming sasakyan ito, maingay, panoorin natin to. Parang gano'n. Kumbaga sa probinsya, biglang may nagpapaputok, merong banda, biglang ingay na gano'n, so maglalabasan ng tao para manood. Totoo yan. Walang barikada walang safety barrier para doon sa tinatakbuhan ng mga participants. So, unang-una, that is basically negligence on the part of the organizers. Kasi hindi nila controlled Alam mo, ang organizers, kahit magawin nila yung pinakamalupit na rules, na parang wala maaksidente, impossible yan. Kasi ang di mo control yung mga kasali dyan. Bakit? Dahil, kontrolado mo ba yung gigil niyan? Parang kanina lang, bro, nasa C5 ako.
So, stoplight, traffic eh. Ang tulin-tulin dun sa di ba, may mga pagitan yan, yung mga sasakyan, ang tulin-tulin ng motor. Yung isa, hindi tumitingin, motor din to, lumabas dun sa space, nagkabanggaan sila, pare, kanina yun. Tapos tumama dun sa kotse. O dinadamay pa yung nakasasakyan. Nagturuan pa yung dalawang motor na rider na, ba't di ka tumitingin? Parehong bobo. Totoo lang, nagmomotor din ako, ha? Kaloko, actually, hindi, although pinapayagan tayo mag-weave in and out, at saka mag-split ng lanes, ay, Diyos ko naman, gumamit naman kayo ng busina na dumadaan kayo. Parang yung dire-diretso, pare. Kasi so, totoo lang, tanda na ako, di ba? Pare, magsi-50 na ako eh. Yes, di ba? I've been driving for so long na ibang-iba magmaneho nung panahon namin sa pagmaneho ngayon. Napakahirap po magmaneho ngayon because of motorcycle riders. Yes. Motorcycle rider din po ako, hindi ako nagdi-discriminate, ha? Pero totoo po talaga, dami na pong pasaway, sobra. Totoo. Na nakakatakot na. Ako nga, hindi ko papayagang magmotor mga anak ko eh. Totoo lang. Dahil bakit? Napakahirap na po magmotor ngayon. Hazard na. Diyos ko, man. Totoo lang. Tsamba na hindi ka tamaan. Tsamba, Diyos ko. Tapos ito pa, magagawa kayo ng event na ganito. Guys, nagagalit. Maraming pwedeng gawin na events na for the motorcycle industry. Totoo naman na nakakapanggigil yung silinyador, di ba? Pare, speed eh. Totoo. Addicted tayo sa speed ng mga tao di ba? Oo. Pero sana guys, isipin nyo yung madidisgrasya nyo. Di ba? Tulad sabi ko, pinakamagandang adrenaline rush, sa bundok kayo, totoo lang. Sa bundok wala kayong madidisgrasya. Mag-trail kayo doon. Enjoy pa. Actually, meron na rin, meron ding mga binubuksan pa isa-isa na mga drug strips dito, tulad nung sa, sa Porac, Pampanga, may bagong motor dyan. Mas controlled basta controlled. Okay, basta controlled. Kasi ang problema, ito yung isang tanong eh. Para saan ba yung ginagawa nila? Are they promoting their municipality? Are they promoting local tourism o gusto lang nilang kumita at uso kasi ang endurance, maraming sumasali? So, pare kung marilaki pa lang, hindi mo na maayos sa mga sutil na mga riders, pare-pareho rin yan yung mga sumasali doon. Oo. Although, totoo lang marami akong kilala na matitino ng mag-ride na sumasali sa endurance rides, no? Pero, isa pa rin yun, if you join, di nagko-contribute ka sa pag-join ng mas maraming pasaway. Dahil kung ikaw nga sumasali, yung magaling magmotor, sumasali, yung safe magmotor, sumasali, sasali rin ako. Ito pa yung isa kasi, yung karamihan ng mga motor, lalo na small bikes, hindi naman sa pag-aano, sineset up sila in a way na hindi sila designed for that. True. Kasi magagalit sa'yo yung mga mahilig mag-set up dyan. Dami kong kilala, pre. Marami rin akong kilala. Sinasabi nga, pre. Fuck stock daw. Di daw maganda yung stock lang. Ano ba ang main purpose nung ginawa yung mga design ng mga yan? Kasi kaya nawawalan ng control yan at high speeds kasi hindi sila dinesign para dun eh. They weren't engineered aerodynamically, weight-wise, displacement-wise, hindi. So ngayon, ang scooter lalong-lalo, ginawa yan for economy. Kasi overpopulated ang Asia, kaya kailangan malitang motor mo para makapunta ka kung saan-saan at makasingit-singit ka. Hindi yan ginawa para tumuling ka ng sobra-sobra. Ano ang gagawin mo? Magbobor ka. Papalit ka ng mags, bibili ka ng mamahaling preno. Sana nga lahat bumibili matinong preno, kaso hindi naman. Tapos mapapansin mo naman sa mga, 'di ba? Sa mga di ba, sa mga store, sa mga shop, ano ba pinopromote? Kasi speed. Kasi like, 'di ba? Meron mga limited na motor, lalo na sa underbone na talaga may capability to reach high speeds. At not that fast pa. Hindi pa ganun kabilis yung kaya nilang abutin. Ayan na nga, yung sabi nga nila, hari ng underbone. Yeah, there's the Suzuki Raider 150. Okay. It was built for that. The X1. No, lumang-luma na yan. Pero wala na yun ngayon, di ba? Oo. Ano pa yun yung mga dati? Sniper. O Sniper 150 ba yan?
O yun. O ngayon, yung sa scooter naman, Aerox, medyo aerodynamically inclined yan. Kumbaga, not all vehicles or modes of transportation pwedeng i-modify. Parang sasakyan lang yan eh. Ang mga namomods mo lang talaga for performance, yung mga merong variant na ginamit for racing. Talagang designed siya para doon. Pero yung mga hindi naman, bakit mo kailangan gawin ganun? Actually, kahit naman yung hindi naka-modify na mga motor kahit yung simpleng stock lang, nadidisgrasya pa rin yan sa endurance rides, events. Tsaka ito yung question Bakit pagka endurance event where there is adrenaline rush, dahil may hinahabol kang oras, may casualty? Bakit ang normal na motorista, pag humataw yan sa isang kalye, lalo na let's say, provincial road, National Highway, Maharlika Highway, or MacArthur Highway, pagka sa north, tumatakbo yan ng sobrang tulin, pero bakit nagiging safe? Ano bang difference? Pareho lang may adrenaline rush yan. Pareho lang naghahabol ng oras yan, kaya nga mabilis ang takbo niyan. Pasikat kasi, pre. Kasi nakasali na ako dyan, pare. Alam mo ba, nasa starting line pa lang nanggigigil na yung mga contestant. Yung adrenaline nandun lahat sa starting line. Kasi unti-unting mauubos yan pag nasa kalagitnaan ka na, yung adrenaline mo. Babalik na lang yan pagka yung malapit ka na. Nagets mo? Imagine yung pagod mo sa kakagamit mo ng adrenaline. Tapos you're gonna use it for 18 hours. Ang 18 hours to, di ba? Yung iba, 24 hours. Tsaka mga viewers, totoo lang, marami kayo rito na nanonood na sumasali dyan. Totoo lang ako sumali ako noon. Pero guys naman, sana, kung we're talking logically, and we're thinking, it's about time to stop it na. Marami pwedeng gawin na enjoy na mga rides di ba? Marami naman Yung speed, kung gusto mo talaga adrenaline, sa controlled space kayo. Yes. Pero kung gusto nyo talaga maglibot, mag-tour, di ba, ginagawa nyo naman yan na hindi kayo sumasali ng event, ng endurance rides, di ba? Oo. Tsaka tulad yan, di ba, yung mga kaibigan natin sa Ropali, meron silang partakan. Every year yun. Once a year nga lang yun. Baka hindi makatiis yung mga once a year lang daw. Pero, di ba, I mean, ano nangyayari doon? It's a very safe ride. That promotes tourism. Kasi unang-una from Metro Manila to Santa Ana, Cagayan. Ang layong biyahe niyan and walang humahataw because wala kang hinahabol na oras. With regards to Marilake naman, syempre yung Marilake Highway na yun, dugtong din yan actually. May daan yan papuntang Real Kung napapansin mo, recently, ang dami nagpo-post, may mga nakabantay na. From the start naman Alam mo namang parang kabuti ang mga nagbabantay na yan Paminsan-minsan wala, minsan nandun. Hindi yan regular. Totoo naman. It's a matter of implementation. Pero at least on that road, dahil konti ang pedestrian doon at karamihan doon biyahero, so nagiging less ang casualty. Mas madalas na casualty dyan, either magkabanggaan silang parehong nakamotor o meron dumulas lang na shoot sa kanal, lalo na pagdating sa Devil's Corner. Sipin mo, sarap sa pumunta ng ng Marilake dahil magagandang pupuntahan. Tapos may mga lintik na pasaway, di ba? Tapos yung mga iba nga dyan, pare, totoo lang yung mga kilala ko dyan na yayamanin karapatan daw nila yan na maglaro dyan. Bakit? Dahil matagal na daw silang nagmamarilake, hindi pa daw uso, dinadaanan ng iba yan. Pero bakit nila sasabing karapatan nila? Saan nakasulat sa batas na may karapatan kang humataw at maging walang hiya sa daan? Hindi kami magpapaka-improcrite Kadyo para sabing hindi kami humahataw. But we are making sure na pag emergency lang, pag kinakailangan lang, tsaka lang kami pipiga. Because we need to follow a certain speed at a certain area. Tsaka all due respect to the families na nawalan ng mahal sa buhay dyan sa Marilake Roads. At sa mga iba pa mga endurance events. Nobody wants that to happen. Diba? May mga pamilya rin tayo, diba? Pero, if alam nyo nang something is to happen because of a practice that is unsafe, you have to tell your loved ones na to please stop this. Or accept na lang, pag namatay, you have to assume, you have to accept, wala Yun ang buhay mo Kumbaga, if you live by the knife, you die by the knife.
So if you live by the speed, you die for the speed, di ba? Oh. Ganun po yun eh. Ang sa akin lang, no, I have nothing against those people who wants to be hooligans, yung gusto talagang mag-ubos ng adrenaline sa kalye. Okay lang kung kayo yan. Huwag lang po kasi makaka-aksidente ng ibang tao na wala namang kamalay-malay tulad dito sa nangyari sa event na to. Oo. Kasi event ito eh. Matatahi sa event ng endurance runs ang mga nagkakaroon ng fatalities. Kasi event nyo to. Di ba? Kaya kung tutuusin, baka pwede itigil na natin. Gawa na lang tayo ng ibang rides. Kung adrenaline ang hinahanap nyo, di tulad na sabi ko, sabihan nyo lang ako, mag-organize kami ni AJ ng tatalong sa bangin. Pag nabuhay, may premyo. Pero actually, diba? Come to think of it, dahil nga sa idea na yan, kung gusto talaga nila adrenaline rush at well, basically, sasabihin nila, karerista talaga sila. Kasi gusto nila sa public. Bakit? Kasi mas exciting. Magyayabang sila? Hindi, iba daw yung may, naninirmiss ka sa mga every time na umu-overtake ka. Iba daw yung feeling nun eh. Masaya daw yun eh. Okay, adrenaline junkie. Oo, adrenaline ang hanap. Ganitong gawin natin. Exciting daw. Ganitong gawin natin. Pwede naman, sabi mo nga, sponsor na natin, tayo mag-organize ng event. Yung CAS, napakahaba ng main stretch niyan. Lagyan ko ng chicane. Hindi, lagyan mo na yung mga obstacles sa mga bigla may tatawid. Yun okay na. yan, no? Diba? Sa Clark, no? Gusto nila ng ganyan eh. Tapos per batch ang labas per bracket. Para magkasya, 'di ba? Pero anyway, ayun nga, kidding aside, sana naman to mga organizers na ito, magkaroon naman sila ng due diligence para kung papayagan man sila ng gobyerno, which we highly doubt. Tama. Ayusin nila. Although pumapayag yung LGU niya, nagkaroon nga ng event sa lugar na yun eh. Oo. Pero kasi, diba? ang problema kasi dyan, they are bypassing a law, not an ordinance. Ang mga LGU, puro ordinansa lang yan. Wala namang batas yan eh. Ordinansa. Yung batas na nasusulat na nagsasabing you are beyond your speeding limit, oo, marami dyan. Pati tayo, Kadyo, nag-overspeed tayo paminsan-minsan. Wala, true. Everyone's guilty. Everybody's guilty, pare. Totoo lang. Pero, remember, you have to be very responsible. Yeah. When you speed up, mapakotse, 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels, kahit lalo na yung mga truck, 6 wheels, 8 wheels, 10 wheels, 12 wheels, dapat responsable ka. Ano ba nangyayari dito sa atin? Kasi medyo maluwag, so nakakatakbo. Tapos lahat tayo entitled, sabihin, karapatan natin. Totoo yan, pare. May nagsabi talaga nun, totoo yan. Pero anyways, lahat tayo guilty of being kamote from time to time. Yes. Hanggang ngayon, ganun din ako. Pero, dahil sa nagkaroon ka ng event na endurance, di para sinabi mo, eto na ang kamote event. Kasi totoo lang, kamote event yan. Yes. Totoo lang. Huwag nyo, marami mag-justify yan, pare. Okay. Marami matatalinong Pilipino nag-justify ng mali. Actually, ganito lang naman yan. Unang-una, ito itatanong ko sa kanila. Kung sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, pwede nyo ba kaming bigyan ng legal basis o batas na nagsasabing pwede ho yung ginagawa ninyong event? Kasi, kaya tayo nandito to, give out the sides, the facts. Kasi, kahit ako, event organizer ako, syempre, pagkikita ako, magbe-benefit ako, but never in my life, since I started, nung nag-aaral pa ako, naggumawa ako ng event na may risk sa buhay ng iba. Kung magkakaroon ka ng risk, doon lang sa participants. Yes. Kasi ang dami na po namamatay of unnatural death. Correct. Ibig sabihin, kagagawan po natin to. Kaya, kung pwede lang, itigil na po natin itong mga event na to. Totoo lang. Yun lang sa akin. Kasi maraming event na pwedeng salihan. Mga motorcycle riders, mga car enthusiasts, maraming pwedeng sumali dyan. If you want to promote tourism, gusto mo mag-ride, ang daming kumpanya, Kadyo. Yes. Anong ginagawa? Tinatawag ang mga kliyente nila, o tara, mag-ride tayo.
nakapila sila maayos, they do it, they can do high speeds talaga, great speeds, pero disiplinado sila sa daan. Pagdating sa destination nila, mag-i-enjoy lang sila. If parang si Suzuki, ang daming ride ng mga malalayong lugar na ang daming mga participants na sila nag-organize, safe naman. Dahil may mga marshals at ang takbo nila hindi mabibilis. So, malayo pa lang, makikita na ng ibang motorista, ng mga pedestrian, na merong dumadaan na parang parang, ang tawag dito, parang parada ng motor na mahaba yan convoy yan. Na talagang hundreds of kilometers. Kasi like, pero enjoy din, di ba? Like, kami naman sa cars, di ba? We have the JSK Oro Fun Run. Isa ako sa nagli-lead car dyan. So, yung sarili kong sasakyan, may sticker yan na Marshall. Nakabukas ang headlight ko, I control the speed. Kung paano yun. Kung gaano man kahaba ang convoy namin, from top to bottom, susunod sila. Kasi it needs to be controlled. Plus, we coordinate with the Highway Patrol Group, MMDA, NLEX Patrol. Lahat dapat kinakausap ninyo. Kasi sa endurance race, wala akong ganyan. Kakausapin nyo lang si Mayor, hihingi kayong permit sa City Administrator o Municipal Administrator. Tapos nun, promotion, exposure. Yun ang mangyayari dyan. Anyways, before we end this discussion, no, alam ko marami dyang endurance run. Yes. Endurance event. Marami yan. Yung ibang barkada pa natin marami yan. Mga kaibigan natin. Marami yan. Pero, ang sa akin lang alam ko hindi naman mapipigil yan. Hindi matitigil yan. Kung maging illegal man yan, may magtatayo pa rin yan. Ang sa akin lang, guys, please, isipin nyo rin yung mga madidisgrasya. Okay? I understand na makate ang mga nangangate mga laman nyo pag sa mga event na to dahil enjoy naman talaga, pre. Totoo naman. Kasi yung adrenaline iba yung parang alam mo yon, yung malalagpasan mo, may near miss ka, iba yung pakiramdam na enjoy ka, parang wow, I did it, di ba? May ganon. Parang ang laking accomplishment nun Pero guys, sa totoo lang pakiusap lang. Siguro let's stop it na o nag-isip na lang kayo ng ibang rides na talagang marami namang enjoyable event na pwedeng gawin na i-organize, pre. Ang sa amin lang kasi ayaw namin kayong mamatay. At saka ayaw namin kayong makapatay. Okay? At lalong-lalo na, pag nabaldado kayo, mapapa-apply kayo ng PWD niyan, may 20% discount, pero wala ka namang paa, wala ka namang kamay. Diba? Yun lang po yun, guys. Wag po kayong masyadong we're ranting, it's true. Kasi may namatay na naman It's because of the endurance event Diba? At may mga nasaktan. Yun lang naman ang sa amin Pero, everything else, we love the two-wheel community because Motorcyclo News is about motorcycles, diba? Ever since, no? I'm in love with this lifestyle. Pero guys, wag na natin gawing pasaway kasi nangyayari tayo nagkakainisan na sa kalsada dahil nagkakamote tayo. Nung panahon namin sa kalye, pag nagkakasalubungan ng motor, talaga may peace sign pa kami at nagbabatian. Ngayon, wala na. Dahil nga sobrang dami na. O yun lang sa akin, pre. Ikaw, ano bang last, words mo? Sa akin, siguro, bukod dun, naalala ko lang. Yan ba mga sumasali kadyo, nasuscrutinize yung mga motor nila bago sila payagang? Meron yun. Usually, bago lumarga yan, meron ng, may tinaano na ng organizer yan, pare. Scrutinize yung mga motor nila kung roadworthy, safe ba yung mga, yun, totoo yun. So, basically, the organizers can control what they can control. The machines. But yung rider, iba yan Yes, that's another story. Participant yan. Pangalawa, the spectators, wala silang control doon kasi nasa uncontrolled environment sila. So sa akin, if there is in any way we can help para sa event ninyo, sa promotion niyo, feel free to message us. Kami, tutulungan namin kayo, magkaroon kayo ng concept para maging safe po. Pero please lang, wag na po sa kalye. Tapos yung mga, syempre, marami bumibili ng mga motor dahil din sa speed, no? Lalo na yung mga bumibili ng big bikes. Yes. Ba't mo ba binili yan para sa speed?
you can do any speed you like. Wala na akong pakialam doon. Totoo lang. I really, kahit ako, pag nagmamaneo big bike, pumipiga rin ako, pumipiga. Enjoy din yan. Totoo lang. I have nothing against you guys sa yung love nyo para sa motor na binibili nyo. In particular, sa speed at power. Ang sa amin lang, ayaw ko na magkaroon ng endurance event. Oo. Yun lang yun. Well, kasi nagiging nagko-concentrate na doon ng speed. Totoo lang ano natin yan. Hindi naman sa endurance event per se. Pero endurance event sa kalye. Yun. Yung public roads. Oo. Kasi may racetrack naman ho tayo eh. Kung gusto nyo, kami pa ni Kadyo mag-organize para sa inyo. Pwede naman. Oo nga. Hanap din namin kayo ng sponsors. Kami yung magpa-reserva ng racetrack para sa inyo. We do the scrutinizing and everything sa mga obstacles na gusto ninyo. Pero sana sa safe na lugar ninyo gagawin yan. Anyways, yun. Yun po ang episode natin ngayon, Papa AJ, di ba? Sensya na, binigla lang namin itong reaction video namin dahil tulad ng sabi po namin, ayaw namin kayong mamatay. And ayaw din namin kayong makapatay. Okay po? Yun. Any parting words, friend, mga viewers natin? Wala, sa akin ngayon, ayun, kung ano po, message nyo lang po kami. We'd be more than happy to have you here in the show. Tsaka nga pala, Kadyo, mapapanood tayo sa Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. So, with that being said, remember, click that bell icon. At kung subscribe na kayo, tuloy-tuloy ang panonood. Pag hindi pa, mag-subscribe na po kayo. Again, like and share this video. Yun lang po. Again, ako po si Kadyo at kasama ko si paring AJ. See you guys next time.